Sinagot ng palasyo ang patutsada ni Vice President Sara Duterte na kalat daw ang pamamahala ng administrasyon at hindi umano kagalingan ng ibang kalihim. At live mula sa Malacanang, may Express report si Maricel Halili. Mase, ayan, go ahead Mase. Ano ba yung mga bagong pahayag ngayon ng palasyo tungkol dito kay Bibi Sara? Alam mo, Ruth, ang sinabi lang dyan ni Undersecretary Claire Castro, look who's talking. Yan yung simple niyang sagot bilang tugon dun sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan kino-question nga niya yung capabilities, yung kakayahan nitong mga cabinet secretaries na pinagkatiwalaan daw ni Pangulong Bongbong Marcos na humawak ng iba't ibang kagawaran. Ang sabi ni Jose Castro, tumama naman si Vice President Sara Duterte na questionin yung kakayahan ng ilang mga gabinete dahil totoo naman daw na hindi lahat ng pinagkatiwalaan ng Pangulo may kakayahan. Tingnan nga raw mismo yung kaso nitong si Vice President Sara Duterte na itinalaga ni PBBM na dating kalihim ng Department of Education. Kalaunan daw, nakita naman daw na hindi niya alam kung ano ang trabaho at mandato ng Department of Education Secretary. Katunayan nga daw, ang dami pang multong nilikha. Kabilang na nga daw dyan yung mga ghost students. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. So, totoo po yan. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. At ito nga raw mga multong nilikha ni Vice President Sara Duterte, Ruth, ang kasalukuyang nililinis at winawalis daw ni Education Secretary Sonny Angara. Ruth. Mase, dahil nga ngayon ay yung 40th anniversary nitong EDSA People Power, meron bang pahayag dyan ang Pangulong Marcos? Hanggang ngayon, Ruth, wala pang inilalabas na mensahe o pahayag si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa 40th anniversary ng EDSA. Pero ang sinabi ni Jose Castro ay hindi na raw mawawala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ngang ipinakitang katapangan ng mga kapwa nating Pilipino dito sa EDSA anniversary. Ngayon, kung maglalabas pa ng mensahe o hindi, abangan na lang natin. Narito ang sinabi ni Jose Castro. So, sa mga nangunguna, it's part of the history. Hindi ito mabubura. Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari. Hindi po yan mabubura sa history. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.